Network News. Binanata ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang mga opisyal ng gobyerno na tumataas ang trust ratings pero hindi naman nararamdaman ang pagtatrabaho. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Castro na welcome sa palasyo ang pagtaas ng trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinakabagong survey ng Okta Research. Pero ayon sa Palace Press Officer, mas mahirap kung bumababa ang kumpiyansa at tiwala ng publiko sa isang opisyal na aktibong nagtatrabaho kaysa sa mga opisyal na hindi naman nagtatrabaho pero tumataas ang trust rating. Nakakatuwa at nakikita na po nila kung gaano po kasiba ang Pangulo para sa taong bayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero siyempre po ito ikinagagalak at kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, posisyon ng Pangulong Marcos sa pagban ng online gambling hindi dapat madaliin ayon yan sa palasyo. Detalye mula kay Radyo Man Chanel Salazar yan. RMN Live Report. Hindi dapat madaliin ang magiging tugon o posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabawal sa online gambling sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, importanteng matukoy muna kung ang problema ba at ang pagkalulong ng ilang individual ay mula sa licensed online gambling app o sa mga hindi lisensyado. Giit ni Castro, hindi pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo sa pagdesisyon dahil posibleng maapektuhan ng mga lisensyadong online gambling, lalo't ang mga revenue nito ay nakatutulong naman sa publiko. Dapat ito aralin mabuti, ano ba ang dapat gawin dahil kapag nga tinanggal natin talaga agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga estudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito, dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang mambabatas matapos hindi mabanggit ang online gambling sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos itong Lunes, July 28. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.